Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video ito, matutunghayan nyo ang 5 hayop na may pinakamakapal na balat. Magsimula tayo sa pang-5 pwesto. Ang unang hayop na nakapasok sa ating countdown ay andito sa nagyayelong lugar ng Amerika. Ito ang mga American Bison at isa ito sa may pinakamakapal na balat sa lahat ng hayop. Paano ba naman? Ang balat kasi nito ay may kapal na 1 pulgada o 25 millimeters. Ang kapal naman pala ng balat nito. Mas makapal pa ata sa balat ng mukha ng kaaway mo. Nakamamangha ito dahil kung ikukumpara sa balat ng tao na may kapal lang na 4 millimeters, 6 na beses na mas makapal ang balat ng bison kaysa sa balat ng tao. Importante sa bison ang may makapal na balat dahil ito ang nagpapainit sa kanila tuwing panahon ng taglamig. Umaabot kasi ng negative 40 degrees Celsius ang temperatura sa kanilang lugar. Grabe, sobrang lamig ng negative 40 degrees. Baka maging yelo ako noon pag napadpad ako rito. Sa pagsapit naman ng panahon ng tag-init, unti-unting numinipis ang balat ng bison para hindi naman sila mainitan. Kung tutusin, ang balat ng tao ay nagsisilbing insulation o pampainit sa tuwing malamig. Balat din ang ating proteksyon kung mainit ang panahon. 15% ng ating kabuuang timbang ay nanggaling sa balat, kaya ito ang pinakamalaking bahagi ng ating katawan. Kung ikaw ay may timbang na 50 kilos, ang iyong balat ay may bigat na 7.5 kilos. Bukod sa mabigat, napakalapad din ang ating balat. Alam mo ba na kapag kinolekta ang balat ng tao at in-stretch mo ito, may lapad ito na 20 square feet. Yikes! Parang nakakatakot naman isipin na sobrang flexible pala ng balat ng tao. Pwede ba itong gawin para mabanat ang wrinkles? Oo nga pala. Sana ay pindutin nyo ang subscribe button para palagi kayong updated sa mga bago kong ina-upload na video. Kung napindot nyo na, edi maraming salamat! Pang-4 sa ating countdown ng pinakamakapal na balat ay walang iba, kundi ang elepante. Kung ang balat ng tao ay may nipis lang na 4 mm, ang mga elepante naman ay may balat na 38 mm ang kapal. Ibig sabihin, 9 na beses na mas makapal ang balat ng elepante kumpara sa balat ng tao. Ang mga bison ay may makapal na balat bilang proteksyon sa matinding lamig. Ang mga elepante naman ay may balat na nagpuprotekta sa kanila sa mainit na sinag ng araw. Umaabot kasi ng 50 degrees Celsius ang init ng araw at ito ang kailangang indahin ng elepante para mabuhay sa Africa. Sa sobrang init, pwede ka na magluto ng itlog sa likod ng elepante. Ang problema, ang mga elepante ay hindi nagpapawis. Hindi sila katulad natin na pinagpapawisan kapag naiinitan. Sa halip, palaging binabasa ng elepante ang kanilang balat para malamigan sila. Sa video, makikita na hinihigop ng balat ng elepante ang tubig. Alam mo kung bakit? Ganito kasi yan. Kapag ang elepante ay bata pa lang, ang kanilang balat o yung epidermis layer ay natatakpan ng mga butlig-butlig na tinatawag na papillae. Yung papillae, pareho lang din yun sa butlig-butlig na nakakapamo sa iyong dila. Habang tumatanda ang elepante, ang kanilang balat ay unti-unting kumakapal. Ang balat kasi ng elepante ay hindi katulad ng sa balat ng tao. Diba ang balat ng tao palagi nagtatanggal ng dead skin cells? Mapapansin mo yan na may tumatalsik na lumang balat pag nagkakamot ka. Yung mga tumatalsik na parang alikabok, yan ang patay na skin cells. Importante sa ating mga tao ang nagbabawas ng dead skin cells dahil napapanatili nitong bago at malusog ang ating balat. Sa sobrang dalas nating magtanggal ng dead skin cells, 80% ng alikabok sa ating bahay ay nanggaling lang sa dead skin cells ng ating balat. Ngayon, kung oobserbahan mo ang balat ng elepante, kitang-kita na nagpapatong-patong yung luma at bagong balat. Hindi kasi natatanggal ang lumang skin cells ng elepante, kaya kumakapal ito na parang kalyo. Kapag kumapal ang kanilang balat, lumalalim ito at nagkakaroon ng layer. Dito ito magsisimulang magkaroon ng crack o maliliit na bitak.
Sa mga bitak na ito, sumusuot ang tubig na dumadampi sa balat ng elepante. Dahil dyan, parang sponge ang balat ng elepante na humihigop ng tubig. Kesa dumulas pababa ang tubig, mas kumakalat pa nga ito. Sa ganitong paraan, napapanatili ng elepante na malamig ang kanilang balat dahil sa tubig. Hindi rin sila basta-bastang nauuhaw dahil palagi silang may daladalang tubig sa balat. Kaunti lang ang buhok sa balat ng elepante. Meron lang silang sapat na buhok para makatulong sa pagpapalamig ng balat. Pag masyado kasing makapal ang buhok, baka lalo silang mainitan, kaya konti lang ang buhok. Bakit ganun yung buhok ng elepante? Parang buhok ng panot na malapit ng makalbo. Pangatlo sa ating countdown ng pinakamakapal na balat ay matatagpuan dito pa rin sa Africa. Ito ang mga rhinoceros. Hindi hamak na mas maliit pa ang rhino kaysa sa elepante, ngunit 2 beses naman na mas makapal pa ang balat ng rhino kumpara sa balat ng elepante. Ang balat kasi ng rhino ay may kapal na 2 pulgada o 50 millimeters. Ibig sabihin, 12 beses na mas makapal pa ito kaysa sa balat ng tao. Mahalaga sa rhino ang makapal na balat dahil proteksyon nila ito sa mga kalaban. Hindi sila kayang lapain ng leon dahil hindi kayang bumuon ang kanilang pangil sa balat ng rhino. Maski ang elepante, medyo napapaatras lumaban sa rhino. Alam kasi nila na hindi sila uubra rito. May mga kaso pa nga ng hunter na bumaril ng rhino at hindi ito tinablan ng bala. Wow, bulletproof pala ang balat ng rhino. Kaya pala sa rhino ipinangalan yung bulletproof bag na inimbento. Guys, nakakita na ba kayo ng rhinoceros bulletproof briefcase? Ito yung mga bag na pwede mong gamitin proteksyon panabla ng bala. Maganda itong kalasag kung merong banta sa inyong buhay. Yung ibang bag, merong ilaw para silawin ang kalaban. Kaya pala minsan, yung mga bodyguard, palaging may briefcase kahit wala namang laman. Kasi kapag merong emergency, itong briefcase mismo ang gagamitin nila bilang proteksyon sa kanilang amo. Gayunpaman, ang mga ganitong bulletproof ay walang panama sa lakas ng rhinoceros. Pero ang susunod na hayop na inyong matutunghayan, mukhang mas malakas pa ata ito kaysa sa rhino. Ang top 2 sa may pinakamakapal na balat sa Animal Kingdom ay andito sa delikadong ilog ng Africa. Alam mo kung anong hayop? Ito ang mga hippopotamus. Meron kasi itong balat na may kapal na 2.5 inches. Importante sa hippo ang may makapal na balat dahil ito ang kanilang proteksyon laban sa kanilang katunggali. Ang mga hippo ay may matatalas na pangil, kaya pag manipis ang kanilang balat, siguradong masusugatan sila nito. Sa sobrang kapal ng kanilang balat, hirap na hirap ang lamok na tusukin ito. Kawawang lamok, hindi tatalab dyan ang panusok mo. Bukod pa riyan, ang kanilang makapal na balat ay nagsisilbing ekstrang proteksyon sa mapanakit na sinag ng araw. Ang balat kasi ng hippo ay naglalabas ng mapulang likido na tinatawag na blood sweat. Ang blood sweat ay ang siyang pumipigil sa pagkasunog ng kanilang balat dala ng matinding sinag ng araw. Tinawag lang ito na blood sweat ngunit hindi ito dugo at hindi rin ito pawis. Sa halip, isa itong oily substance na nagtataglay ng hipposudoric acid, isang kulay pulang kemikal na nagsisilbing sunscreen. Taray, pati pala hippo kailangan din ng sunscreen. Hindi ko alam kung alam niyo ito, pero dapat raw ay araw-araw tayo nagpapahid ng sunscreen lotion. Ayon yan sa mga doktor o dermatologist na dalubhasa sa kalusugan ng ating balat. Yung mga lotion na may nakasulat na sunscreen at SPF 30 pataas, yun ang dapat mong gamitin. Proteksyon mo kasi ito laban sa delikadong ultraviolet rays na nagmumula sa araw. Ang ultraviolet o UV rays ay likas na sinag ng araw at nagtataglay ito ng radiation. Ang radiation ng ultraviolet rays ay pwedeng magdulot ng sakit sa balat gaya ng cancer.
Kaya naman pinapayuhan ang lahat na gumamit ng sunscreen lotion para iwas sa sakit sa balat dulot ng sinag ng araw. O di ba? Maski ang hippopotamus ay kailangan din ng proteksyon sa araw, kaya sila nagpapawis ng blood sweat. Bukod pa riyan, ang blood sweat ay nagsisilbi ring moisturizer at antibiotic para mabilis humilom ang sugat ng hipo. Sino mag-aakala na may skincare pala ang hipo at maarte sa pag-aalaga ng balat? Ngayong nakilala nyo na ang 4 sa may pinakamakapal na balat, oras na para makilala nyo naman ang nakakuha ng numero 1 pwesto. Ang top 1 sa ating countdown ng hayop na may pinakamakapal na balat ay walang iba, kundi ang balyena. Lahat naman ng balyena ay may makapal na balat, pero ang sperm whale na siguro ang may pinakamakapal. Ang balat kasi ng sperm whale ay may kapal na 14 inches. Para itong kasing kapal ng isang ruler. Grabe, halos 80 beses yun na mas makapal pa sa balat ng tao at 7 beses na mas makapal pa sa balat ng rhinoceros. Mahalaga sa sperm whale ang may makapal na balat dahil ito ang nagpapanatili ng init sa kanilang katawan lalo't nakatira sila sa malamig na dagat. Mabisang proteksyon din ang makapal na balat para hindi sila atakihin ng killer whale, ang pinakamabangis na maninila sa karagatan. Nakatutulong din ang makapal na balat bilang proteksyon sa tuwing sila ay nanguhuli ng pagkain. Ang mga higanteng pusit kasi ang paboritong kainin ng sperm whale. Yun nga lang, ang mga pusit ay may matutulis na tuka, kaya kailangan ng balyena ang may makapal na balat para hindi sila masugatan pag kinagat sila ng pusit. O di ba? Maski siguro ang megalodon shark ay mahihirapang kagatin ng balat ng balyenang ito. Dahil sa napakakapal na balat ng sperm whale, sila ang ating tatanghalin bilang top 1 sa kompetisyon. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Chin at Vien. Hello rin kina Darrell at Jessel. What's up kina Divine, Veron at Cedric. Bryle at Anna Marie. Miles, Freya, Riley at Trisha Ann. Prince. At kina Chelsea May Reblando, Zia Camion at Zion Morco. Maraming salamat at maligayang pagbati ng Merry Christmas sa inyong mga manonood ng FTP channel. Sana ay magmahalan tayo at magbigayan sa mga kapamilya at mga kaibigan dahil yun naman talaga ang diwa ng Pasko, di ba? Kaya magbigay din tayo kina Muning at Doggy kasi parte din sila ng ating pamilya. Ngayon, enjoy the holidays at ang Noche Buena at kita-kita tayo sa susunod nating video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!